ginagawa ng Francet. I would like to ask Jean and Seth, how do you feel na ibang genre ang i-offer niyo sa fans niyo ngayong Pasko? Last year, iba, kilig, romance, ang ganda, award-winning, blockbuster. This time, mag-horror tayo. Seth and, natitinginan lang tayong tatlo. Sure. How does it feel? Nakaka-pressure po talaga. I can tell, Kasi kasi po, nag-MMFF kami last year, tapos MMFF po ulit this December. So syempre yung expectations, alam naman po namin yun, pero masasabi po namin na kahit na ang dami namin ginagawa, habang ginagawa yung Shake Rattle, binigay po namin ang lahat namin dito. And sana ma-appreciate din po yun ng lahat ng manonood. Kasi dito po, naging hands-on din po talaga kami. Tatawid po from teleserye, tatawid kami ng pelikula. Lahat po yung lahat ng dugo, ng pawis, lahat ng puyat, lahat ng pagod. Kasama po yun ng ginagawa namin to. Pero syempre bukod po doon, ginagawa namin siya ng may pagmamahal. At yung pasasalamat sa Regal Entertainment, lalo ka lang Miss Rosel and kila Sir Keith. Kasi first Shake Rattle po namin to, first horror movie ko po to. Horror ka na. Kasi ako first time ko po. Yung experience ko, sobrang saya na ganun pala. Kasi pag nanonood lang ako dati, ini-imagine ko lang na paano kaya kung someday ako naman. Tapos ngayon, isa na rin ako sa mga mapapanood. So, it's early Christmas gift. You can tell, you can feel the appreciation in her heart. Thank you, Jean. And of course, Seth. Unang-una gusto kong magpasalamat kay Ma'am Rosel sa Sir Keith. Nangyari yung sinabi nila nakaraang taon. Tapos na natin ngayon, ma'am. Maraming salamat. Anong nangyari nung isang taon? In-announce sa amin to nila Ma'am Rosel. As early as Ngayon natapos natin. At thank you so much sa buong Regal team, Regal Entertainment. Alam namin nahirapan din sa schedule, hindi lang sa amin. And I know sa mga ibang cast dito nahirapan kayo na pagtagpo-tagpuin ng mga kalendaryo namin. Pero natapos natin. And yun, gaya po na sinabi ni Francine, nang ginawa namin yung My Future at yun masahanapan kami ng mga tao. Kung ano yung kaya namin i-contribute pa sa ibang genre ng pelikula. And sasabihin namin sa inyo guys, binigay namin to. Hindi take for granted to. Pinaghirapan namin. Thank you so much sa mga co-actors, mga nakasama namin. Napaka-matulungin, napaka-cooperative ng mga cast. And yun, excited po ako masilip yung 1 and 3 na episode po. And I'm sure maganda po. Incidentally, kasama rin po sana kasama sa cast ng episode ni Jean tsaka ni Seth, ang JM Fiang, kaya lang di sila ma-release sa taping. They're also in a locked-in taping. And speaking of JM Fiang, wala lang, sabi ko lang. Kala nyo ha. Before I give the microphone to Miss Janice, I'd like to ask a question. Dustin, kaya pa? Kaya pa? This year's back-to-back ang ginagawa ni Dustin. Dust! What can you offer here and what can you offer sa isang movie mo na later on, siguro sa Star Cinema natin pag-uusapan? Well, nakapagod ba? What has been the year 2025 sa'yo? Grabe, daming blessings na dumating talaga. Ako naman talaga ever since super into work talaga ako. So, again, sabi ko nga, blessing siya, so hindi ko siya tatanggihan. At the same time, it's a way for me to grow also in this industry. So, ako super grateful ako sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng mga projects, kahit na hindi ako familiar, talagang pag-aaralan ko siya. At may times na yun nga, nagsabay yung dalawa kong pelikula, There's Another Effect. So, I'll be honest, medyo magkaiba talaga siya ng malayo, rom-com, tapos So, I mean, may mga times talaga na nalilito ako, pero ganyan ang joke. Oo, kasi dumadating ako ng taping ng Love is So Bad na galit na galit pa rin ako. Asan ba? Nalilito ako, oo.
So, yun nga, buti na lang andyan yung mga directors natin, mga producers. Gina-guide ka sa continuation ng characterization. Yes, kasi back-to-back palagi yung tapings ko. So, Chard, alam mo ba nung pocket press ko niya, he was asked about you, Chard. Ang dami daw niyang discoveries sa'yo nang nagkakatrabaho kayo. He looks up I to hope you. it's good discoveries. Di ba nga? Gusto mo ulitin niya? Di ba? Try natin. How do you feel na, na parang yung generation ngayon look up to you? As they're not naman kuya, but as a parang mini-mentor mo na rin sila pag nakatrabaho mo sila. Dustin has good words about you. Go ahead, Chard. ang totoo niyan, halos magkakabatch lang kami. Wow, talaga ba? I look up to them as well. Wow. Hindi, it's good because also when I was also given the opportunity to start out making movies, making TV shows, I also had my mentors. I also had my kuyas na nag-guide din sa akin. And it's funny na ngayon ako naman yung nagbibigay ng advice or ako naman yung tinatanong nila about anything. But it's cool to be working with these young actors. They give such good energy on the set, and working with Dustin also and Matt and everyone on the set, talagang nag-enjoy kami sa set and not a dull moment. And sometimes I see Dustin coming sa set na walang tulog talaga, and I've been there and sabi ko, bro, bata ka pa, kaya mo pa yun. But yeah, that's part of the game, that's part of the industry, and I'm just happy for him and happy for where he is right now. Oh. Tapos handsome pa siya sa Eraya Restaurant. Special mention. Finally, she gets to hold the microphone. Finally, totoo na to. Miss Janice Navida. Hello, good evening po. Kaloka EJ, muntik na akong malobat, doon ako kinakabahan na wala akong May phone ba? May battery pa. Okay, go ahead. Before I ask the cast, I'd like to give credit to the producers, kay Ma'am Rizel at saka kay Sir Keith, kasi para silang may sariling film fest sa dami ng mga artista nila. And knowing kung gaano kahirap ang industriya ngayon, yung nabigyan nila ng trabaho, this film festival, sobrang nakakatuwa na talagang itinutuloy nila yung legacy ni Mother Lily. Oh, I love you, Miss Janice, for the question. Ayan, EJ, natuwa ka na ba sa question Oh, ko? of course. Takot ako for a time. Charot. Pero ito na, ayun. Thank you, Ma'am Rizel and Sir Keith. Ayan. Yung cast, I'd like to ask Miss Manilyn, Richard, and Carla, since sila yung mga experience na talaga sa industriya. Oo. Rooting from the title, gusto ko lang malaman kung kanino kayo mas takot. Kung sa evil spirits or sa evil person or people. And tanong ko na rin yung, i-segue ko na rin yung number 2 question ko para makapag-record ako. So, para mahawakan ko yung phone ko. Yung number 2 question ko, have you been a victim of an evil person and how did you deal with him or her? Total evil origins naman tayo. Pasok. Miss Manilyn, Richard, and Miss Carla. Parang mas nakakatakot yung nakakaharap mo talaga. Yung evil person. Hindi totoo. Kasi yun, pwede ka talagang saktan. Although, yun naman din hindi mo nakikita, nakakatakot din. Kasi pwede ka rin naman nilang saktan. Pero yung resulta na naibibigay sa'yo ng direktang pananakit, parang mas nakakatakot yun. Yung kaharap mo, katabi mo, gano'n, di ba? Ang lapit na gano'n, no? Kaya ba yung tingin mo sa akin, Dustin? Oo. Oo. Diba parang mas nakakatakot yung evil person. Kung naging victim na ako ng isang evil person, wala akong naaalala. Pero alam ko na maraming dati na may gustong gawin na hindi maganda, gustong sabihin na hindi maganda, pero hindi naman natuloy. So, okay na yun. Thank you po. Di ba parang walang ka-issue sa Miss Manilyn? Miss Janice, the last 3 decades mo, even more, di ba? 5 years old ka pa lang, sa legal ka na. 43 years na this 43 years and counting. Miss Carla,
Mas takot po sa tao, yung evil na mga tao. Kasi, Vocal kasi nito. yes, evil na tao kasi ang dami po nila sa paligid. Oo. Tsaka hindi po sila nakukuha sa dasal. Hindi po oo. Medyo mahaba po yung buhay, mga ganyan ba. Saan kaya pupunta to? Oo, parang parang mga masasamang damo. Kung sino pa po yung mababait, sila pa yung nauuna, yung mga ganun bagay. Yan, hindi, pero dapat yun po sabi nila between multo or tao, mas matakot po tayo sa tao, syempre. Kasi yun talaga yung may capability na saktan po talaga tayo ng gusto. Either way, whether evil entity man po yan or human being, ang katapat lang po ay talagang pananampalataya. Diyos, si Lord na po ang bahala sa kanila, syempre. So thankfully naman, honestly, evil is everywhere. Sa totoo lang po, my gosh, sa dami po nang nangyayari ngayon sa mundo. Sa mga tao pong walang integrity, sa mga magnanakaw po, sa mga corrupt po. Napakadami pong evil entities around us. So, thankfully, personally naman po, wala naman po. Tsaka meron tayong Lord, kaya meron tayong armas, parang ganun po, against them po. Char? Ang hirap sundan ng sagot ni Carl. Siguro para sa akin, yung evil spirit kasi can go into any person. Diba? Pag weak yung person na yon, the evil spirit can go inside that person. So nakakatakot yung evil spirit. Kasi it can touch many people, and certain people can touch other humans in a big way, diba? Just like what's happening right now in front of our eyes. Diba na, yun nga, gaya na sabi ni Ms. Carla na evil is everywhere, but the real battle is how do we eliminate the evil spirits in those people, diba? Let's just pray for them, and siguro pag nakulong na sila, marirealize nila at makakapagdasal-dasal sila. Yun lang. Okay. Thank you, Char. Miss Janice, you're good na? Yeah, thank you before.